Patuloy awiting espiritual. Page 2, Crown Him with Many Crowns. Page number 2. Crown Him with many crowns. Crown Him with many crowns. The Lamb upon His throne. Crown Him with many crowns. Sing. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark, how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake, my soul, and sing, Om Him who died for thee. In hail He matched thy matchless King through all eternity. Crown Him the Lord of love. Behold His hands and side, rich roots yet visible above, in beauty glorified. No angels in the sky can fully bear that sight, but downward bends His wandering eye at mysteries so bright. Crown Him the Lord of light, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife for those He came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Last stanza. Crown Him the Lord of heaven, one with the Father known, one with the Spirit, through Him given from yonder glorious throne. To Thee be endless praise, for Thou for us hast died. Thou, O Lord, through endless days, adored and magnified. Amen. Ngayon pong hapon, sa pag-aaral pong muli natin ng salita ng ating Diyos, atin naman pong tawagin ang ating ikalawang mga ngayon, si Brother Roger Blasco. Sa pong mabiyaya, mapagpalang hapon sa lahat mga kapatid. Sa ating pong pagsisimula ay buksan po natin ang ating mga Bible sa dalawa pong ating babasahin, sa Mark and sa Matthew. Simulan po muna natin sa Mark chapter 3. Basahin po natin yung verse 28 at 29. Ito po ang sabi, Mark chapter 3 verse 28. Verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme. 29. But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. Basahin naman po natin yung Matthew chapter 12, verse 31 and 32. Ito pa sabi, Matthew chapter 12, verse 31. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. 32. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost,
it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Ang pamagat po na ating tatalakayin ngayon ay discussion with JW about the Holy Spirit. So, bali, i-share ko sa inyo mga kapatid yung naging talakayan namin ng isang JW. Ano? So, sa ating pagsisimula, tayo po yung manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit, maraming salamat muli sa hapong ito at kami po ay inyong tinipon dito sa dakong ito upang kami po ay sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Nga po aming Diyos, ito pong aming mapapag-usapan, aming tatalakayin ay maging pagpapala sa mga kapatiran at gayon din sa mga tagapakinig. Nawa po itong inyong mensahe, ang mga katotohanan sa inyong mga salita, ang maging basehan namin Diyos, kung paano po ba namin kikilalanin ang banal na Espiritu. Aming Diyos, gabayan niyo po ang bawat isa, ang aming mga puso ay inyong ihanda, ang aming mga isip, upang amin pong matanggap at maging pagpapala sa amin ang inyong mga mensahe po sa amin ngayong hapon. At kung po aming Diyos ay sa aming gagawing pag-aaral, ay kayo po ang malugod, kayo po ay maitaas, mapupurihan at mapasalamatan namin Diyos. Aming Diyos, amin din pong inaalala ang isang linggo pong nagdaan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa inyong pag-iingat at paggabay sa amin. Maraming salamat sa pagpo-provide ng aming mga pangangailangan, physically at spiritually. Maraming salamat aming Diyos sa inyong preservation palagi sa amin at sa patuloy niyo pong pagbibigay palagi ng desire sa amin upang aming magustuhan ang inyong mga salita, ang pagbabasa, ang pagbubulay-bulay aming Diyos. Maraming salamat sa pagdalagay ng desire na kami ay palaging maglingkod sa inyo aming Diyos. Kami sumamba sa inyo sa araw ng linggo. Maraming salamat. Aming Diyos, amin pong inaalala ang mga kapatiran din po na may mga karamdaman na amin na pong naidulog sa inyo kanina sa aming prayer meeting aming Diyos. Muli pa inaalala namin sila, nawa po ay kahabagan niyo sila. Panginoong Hesus, hipuin niyo po ang kanilang mga katawan at bigyan niyo po sila ng kalusugan at kagalingan ng Diyos. Nawa po ay mahabag kayo sa kanila, maging pagpapala po sa kanila ang kanilang karamdaman. Aming Diyos, muli po maraming salamat sa hapong ito. Nawa po ay kayo ang maitaas, mapupurihan at mapasalamatan. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ang title po nito ay yung discussion with JW about the Holy Spirit. So, alam naman po natin siguro kung ano yung JW, ano. Yan po ay isang sekta. Yung mga kumakatok sa mga bahay-bahay, ano. So, mga kapatid, simulan natin ang ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga sa isang tanong, ano. So, ano ba ang ibig sabihin kapag sinabi natin na God is one? God is one, there is one God. Anong ibig sabihin ba noon? Ano? Yun ba ay one in being? Parang sa tao ba? Kunwari ay si brother ay Kervin ay one being, one person, one is to one. No? Ganun ba? One in essence, one in community. O ito yung madalas, yung one numerically. Yun ba? God is one numerically. Ang kasunod ng 1 ay 2, tapos 3, 4, 5, and so on. So, yung mga katagang God is one, ano, yung mga nababasa natin sa Bible, or there is only one God, using our own interpretation or comprehension, ano, it doesn't tell us kung ano ba talaga ang ibig sabihin noon. Ano? Bakit? Kasi I can speak of one family, pero yung isang pamilya, it consists of more than one person. Ano? May ama, may ina, may anak, ate, kuya, lolo, lola. Pwede rin ako magsabi ng one nation, but a nation consists of millions of people. So ano ba ibig sabihin nung pag sinabing
The Lord our God is one. Ano, basahin nga natin yun. Ito isang example na mababasa natin sa Bible. Yan. Sa Deuteronomy chapter 6, basahin natin. Yung verse 4, yun yung sinabi doon na the Lord our God is one, Lord. Yan. Deuteronomy chapter 6, verse 4. And sabi dyan, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And then dito sa 1 Corinthians, sa New Testament naman tayo, no? 1 Corinthians chapter 8, nabanggit dyan yung same thing, ano? 1 Corinthians chapter 8, verse 4. Yan, nandito sa bandang huli. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world. Ito, and that there is none other God but one. And that there is none other God but one. So again mga kapatid, ang ating question, what does it mean to say, and that there is none other God but one? God is one. O, syempre ang kasagutan, saan pa natin nahanapin, ay nasa Bible, sa Word of God. At kung tayo ay hindi tayo pwede magbigay, nung sabi nga natin kanina, kung tayo ay magbibigay ng ating own interpretation or comprehension, so mamamali yun, syempre. Saan ba revealed ang kasagutan? Syempre sa Bible. At kung tayo ay bibigyan ng Panginoon ng perfect understanding, ipapaunawa sa atin ng Diyos ang nilalaman ng Bible, ng Biblia, napakaliwanag na siya ang Diyos, iisang Diyos na merong tatlong persona. Yun yung revealed sa Bible. Nagpakilala ang Diyos sa tatlong persona. Walang pang-apat, walang pang-lima. Kaya nga tinatawag din siyang triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. One God, three persons. Trinity, So, yan ang ating paniniwala. So, meron bang iba dito ang paniniwala? Yan. So, tayo ay naniniwala sa triune God, Trinity. Tulad dito. Basahin natin itong Matthew chapter 28. Itong verse 19, Yung sa pahuli na yan. Huling chapter. Yan. In verse 19, Matthew 28:19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, o Holy Spirit. Tatlo. In the name of the Father, syempre in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit yan. Ibig sabihin yan. So tuloy natin ang basa sa verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, observe all things, whatsoever I have commanded you. So, commanded yan ng Panginoong Jesus, turo yan. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So, yung lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoong Jesus, kasama dyan syempre yung i-recognize yung tatlong persona kasi ni-recognize niya. Yung sa verse 19, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So, kung dalawa lang, ba't pa babanggitin yung Holy Ghost, So, kumbaga sa simula pa lang, malinaw na. Simula pa lang ating pag-analisa, sa Word of God. Yan, Sa Tagalog, dahil dito yung magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, sino pa? At ng Anak, sino pa? At ng Espiritu Santo. Triune God talaga. The Father, the Son, and the Holy Spirit. One God, three persons, Trinity.
ito isa pa. Ito, ano naman to, prayer, ano, 2 Corinthians, tingnan din natin. 2 Corinthians chapter 13, yan, 2 Corinthians, yung sa huli, verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Ano? Ganito manalangin si Pablo, ano? So si Pablo, Hudyo yun, si Pablo. Alam ni Pablo na God is one. Pero ba't ganun siya manalangin, ano? Tatlo yung kanyang, parang kung lalabas si tatlo yung tinatawag niya, ano, yung pinapanalanginan niya. Pero dapat mananalangin lang sa Diyos lang, ano. Para sa iyo pa ito, Hudyo. So, parang kung i-analyze mo, ano, ba, di Diyos pala talaga, yung tatlo, ano, one God in three persons, ano. Si Pablo ang, ano niya, nanalangin. Sabi pa nga niya, ito, patunay, ano, nung binasa natin kanina, yung 1 Corinthians 8:4, sabi niya, and that there is none other God but one. Pero nung nanalangin siya dito sa binasa natin, 2 Corinthians 13:14, nirecognize siya yung three persons, ano, yung Trinity. So panalangin niya, ano, ni Pablo, sa one God, na nire-recognize niya. Pero nirecognize siya yung three persons, ano. Kasi yun nga ang revealed sa kanya. At yun yung ni-reveal din sa atin sa pamamagitan ng Bible, ano, ng Biblia. Revealed yun kay Pablo. Yan. So, iyan po ang ating paniniwala, ano, mga kapatid. Again, lahat naman tayo siguro ay naniniwala sa Trinity, ano, Triune God. Yan. So, iyan po ang ating introduction, no, mga kapatid, dito sa ating tatalakayin. Bagamat hindi specifically tungkol sa Trinity ang ating pag-uusapan, ito ay mahalagang, kumbaga, ilagay muna natin na, kumbaga, foundation sa ating pag-uusapan, ano, sa ating mga puso't isipan, na kita natin sa mga binasa nating talata, para paalalahanan tayo, ano, na talagang hayag yung Trinity. Kumbaga, yun yung ating pinaniniwalaan patungkol sa Diyos. So, pinakilala ng Diyos sa atin na siya ay isang triune God. At ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo, no, mga kapatid, ngayong hapon, yung mga naging talakayan at pakikipag-usap ko sa isang sekta, no, na nabanggit na natin kanina. So, alam niyo na nga yung title kanina, kung anong sekta yung aking tinutukoy. Yan. Kaya ang title, Discussion with a JW about the Holy Spirit. So, yan. So, mga kapatid, we are going to focus, bagamat hindi about Trinity, pero yung isa sa persona ng Trinity yung ating pag-uusapan, ano? Yung banal na Espiritu. Bali, share ko sa inyo, mga kapatid, yung mga napag-usapan namin at natalakay patungkol sa banal na Espiritu. So, hindi lingid sa ating kaalaman naman, ano, na para sa sektang ito, ang banal na Espiritu ay, ito mismo, narinig ko, nakita ko pagbuka ng kanilang mga bibig, ano, sa bibig nila mismo ito lumabas. Para sa kanila, ang banal na Espiritu ay, ito yung kanilang paniniwala turo. Ang banal na Espiritu ay hindi daw Diyos, walang buhay, hindi maaring sabihing persona o person kasi walang buhay nga. Ito lamang daw ay isang puwersa o aktibong puwersa. Ano? Again, para sa sektang ito, ang banal na Espiritu ay hindi Diyos, walang buhay, hindi maaring sabihin na isang person o persona, at ito daw ay isang aktibong puwersa lamang. So, yun yung kanilang paniniwala patungkol dyan. Yan. So, i-share ko sa inyo yung series of encounter ko sa kanila na kung paano ito nagsimula, ano, kung paano ko sila nakausap, ano. Yan. So, nangyari ito, it all started nung July 15 pa, ano. Tagal na. Hindi pala July, June pa, June 15. Yan, tama, nasa notes ko, June 15 pa.
So magabandang alas 10 yun ng umaga, may tumatawag dun sa amin ng tao po. So may nangangatok sa aming pintuan. No, syempre yun yung typical encounter natin sa mga ganito. Sa mga naka-encounter na ng JW typical encounter. May kumakatok sa pintuan mo tao po. Masisipag kasi ito magbahay-bahay kahit Sabado Yan, so tinanong ako kung ano daw bang, so, syempre nag-usap kami, tinanong ako anong religion ko Sinabi ko na lang ay Baptist kasi alam ko ako talaga pagka nakaka-encounter ako ng mga ganyan ay hindi ko talaga totally ini-entertain Bagamat gusto kong kausapin pero talagang iba yung kanilang paniniwala kahit yung sharean ay matigas sila diyan. Kaya para sa akin ay wag nang ikas ang pearl sa mga baboy. Pero yun nga, nag-usap kami, nag-share sila, nagbasa ng mga talata, sineshare yung kanilang aral, So binigyan ko naman sila ng mga verses, para i-refute yung kanilang mga unbiblical teaching. So ganun ang naging flow. So natapos na. Nandun kami sa may pinto, nakatayo, doon natapos ang aming usapan. So ine-expect ko na next week ay wala na, hindi na babalik. Pero nagulat ako, sumunod na Sabado, ay bumalik. May kasama pa. Tapos ang nangyari, lumilipas ang mga Sabado, kinuha yung cellphone number ko, binigay yung cellphone number nila, tapos dinalhan pa ako ng babasahin, makapal. Libro talaga, So, nagtataka. Nung una, hindi ko maunawaan. Ano bang gusto ng mga ito sa akin? Weekly, gustong magkaroon ng talakayan, Para bang naisip ko nila, parang gusto ko i-recruit ng mga ito, So, tinanong ko sa sarili ko, bakit kaya? Dahil ba masarap akong kausap para sa kanila? Kasi nga, usually, pagka ganan, hindi nga, lalo na pag Catholic, ng aking mga kapitbahay doon, hindi sila ine-entertain. So, siguro naisip ko, dahil ako'y nasagot. Kaya siguro natuwa, gusto ng kausap. O, binibigyan ko naman sila ng mga pang-refute na talata, Ano ba to? Nakakarinig sila ng truth, yung mga talagang katotohanan, pero nabalik. Ano ba ibig sabihin nun? Dahil ba, pagbalik naman, hindi naman sila sang-ayon dun sa aming huling na pag-usapan. Babalik sila, dala yung kanila pa rin. So, ang interpretation, ang naisip ko dyan, dahil ba talagang mga reprobate ng mga ito? Kaya kailangan marinig nila ng marinig yung katotohanan para wala silang maidahilan, na hindi nila narinig yung katotohanan. Pero naririnig nga kasi nila, hindi naman nila pinaniniwalaan. Nabalik sila next Saturday, iba na namang topic ang pag-uusapan. So, naisip ko baka mga reprobate itong mga ito, para marinig lahat ng truth. O dahil naman may purpose ang Diyos kung bakit sila ay pinapadala sa akin, para makipagtalakayan. Dahil baka isa sa kanila ay elect. So, naisip ko din yun. Baka elect. Kaya, sige. Di usap, talakayan. Yan. Baka kailangan marinig nila yung mga tunay na aral, yung tunay na ebanghelyo ng Panginoon, mga doktrina, So, madaming tumakbo sa isip ko, mga kapatid, kung bakit ko ba na-encounter ang mga taong ito. Mula sa isang sekta na iba naman ang paniniwala sa atin, sabi ko nga, sarili ko basta nahasikan na sila, ng katotohanan, mananagot sila, sa kung patuloy nilang i-reject yung truth ay naibinahagi ko sa kanila, mananagot sila. So, yun, paulit-ulit, every Saturday, kahit nga hapon, dadating yan. Hihingi pa ng, pasensya at hinapon daw sila, Tulad din kahapon, Sabado kahapon, pupuntahan uli ako. Ang ginawa, nagdahilan na ako. Nagdahilan muna ako at time first muna, Sabi ko, hindi ako pwede at madami akong gagawin. Pero totoo naman, madami akong ginawa talaga din kahapon. Pero pupunta sila. So, nag-reply sa aking text, next week na lang daw ulit.
Talaga pupunta pa rin, ano. Yan. Pero ito yung last time, ano, mga kapatid, bago yung kahapon, last time kasi, nung sila ay natapos yung aming talakayan, ang nangyari, hinamon nila. Hinamon nila ako na pag-usapan yung tungkol sa Holy Spirit. Yan. So, ang goal nila, ayon sa kanila, ipapakita daw nila sa akin na ang Holy Spirit daw ay walang buhay, active force lang daw. Siyempre, it also implies na hindi Diyos ang banal na Espiritu. So, yun daw ang aming pag-uusapan. So, paghandaan ko daw, yun yung kanilang parting words sa akin bago sila umalis, nung isang pagkakataon, ano, paghandaan ko daw. So, may challenge. So, doon ko na-realize, ano, mga kapatid, hindi kaya dahil sa mukha akong hindi handa pag sila'y kausap ko, kaya pabalik-balik sila. Kaya ako challenge na, ano, paghandaan ko daw. Siguro naisip ko din yun, ano, siguro nakikita nila na ka-recruit pa ako, no, at kaya pa nila i-convert. So, naisip ko din yun. Kasi paghandaan ko daw yung sunod naming talakayan. So, ang ano ko din lang naman kasi mga kapatid, with respect pagka kinakausap ko sila. Ayaw ko naman silang talagang para bang tipong supalpalin lagi na hindi magiging maganda ang flow. Sa halip na ma-encourage mo sila dun sa mga truth, ilalabas yan ay ang yabang ko. So, syempre, pag nagtatalakayan kami, ay with respect pa rin. Pero, sinasabi kong mali yung kanilang yun. Ito ang tama. Ito ang sinasabi ng Biblia. So I decided, ano, nung sumunod na Sabado, ay bigyan natin ng katapangan na at kabagsikan, ano, ang gagawin kong pag-rebuke sa kanila. Sabi ko next time, susundin ko na yung 1 Timothy chapter 3 verse 13, ano, yung sabi doon ay ang deacon daw dapat ay may great boldness in the faith. So, tapos sa Titus 1:13, ang sabi naman doon ay rebuke them sharply. So sabi ko, ito ang gagawin ko next time na kami ay magkaharap-harapan, no. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila. Anong reason? Upang mga pagkagaling sa pananampalataya, no. Malay mo, pagka ni-rebuke mo na ng sharply, ay matauhan na, ano. Lalo na't ang pag-uusapan nga namin ay patungkol nga sa banal na espiritu, ano. So, na-realize ko din, no, tinuturuan din pala ako at pinapaalalahanan ng Panginoon, ano, na maghanda, ano, mag-ready para sa mga ganung pagkakataon. So, madami akong nakita doon na positive sa encounter ko sa kanila, hindi dahil tama yung turo nila. Kumbaga, naging positive siya sa akin dahil naobliga akong mag-aral, magbasa, mag-review, para i-share ko dun sa mga taong yun kung ano yung ating paniniwala, ano, kung ano talagang sinasabi ng Bible. So anyway, nung sumunod nga na Sabado, nag-present sila sa akin ng isang aralin. Ganun sila present, laging aralin. To be specific, ang title ng aralin ay Aralin 7. Anong uri ng Diyos si Jehovah? Yun talaga. So alam niyo na yung JW kung sino sila. Yun yung aralin 7. Sabi nila, dito daw sa aming tatalakayang ito, papatunayan nila sa akin na ang banal na espiritu nga daw ay active force at walang buhay. So, ang ginamit nilang translation, ano mga kapatid, ay yung sarili nilang translation, yung NWT, yung New World Translation. So, familiar ba kayo doon? So, hindi ko kayo ini-encourage na yun ang gamitin nyo. Pero, yun yung ginagamit nila sa akin, NWT. Yan. So, isa itong bias na translation, bias sa kanila, pabor sa kanila yun eh. Madami sila doong inibang salita at idinagdag, kaya bias. Mas magandang sabihin na ito ay isang corrupted na translation. So, anyway, yun yung gamit nila. Bakit bias? Dahil may mga binagong salita, may mga dinagdag na salita para masuportahan yung kanilang mga maling paniniwala. So, that is to be fair, fair to say na sabihin na bias, kasi ganun ang ginawa nila.
So hindi ko na isa-isahin yung mga idinagdag o binago ng mga salita, hindi yun yung ating topic. Dahil di naman nga yan, hindi rin naman ko kayo in-encourage na yun ang basahin pero iwasan natin yung gamitin. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo at ipaalam, mga kapatid, na yung ginagamit nilang translation ay ganun, bias. So yun pa yung isang big challenge, kung paano ko i-review ang mga taong ito na may sariling translation ng Bible, bias pa. Pero salamat nga sa Panginoon, mga kapatid, at binigyan niya tayo ng wisdom, at kakayahan, katapangan, kabagsikan, para i-rebuke yung mga taong ito na humahamak sa banal na espiritu, Kahit pa yung sarili nilang translation ang gamitin nila, papakita natin sa kanila na kung ano ba o sino ba ang banal na espiritu, Sino ba ang banal na espiritu? Yan. Dahil sa kanilang pinervert yung translation na iyon, pinilit nilang maging bias, pumabor sa kanila sa kanilang aral. Napansin ko, nagkaroon ngayon ng inconsistency ang kanilang mga translation. Ang kanilang paniniwala, inconsistent dun sa ginawa nilang translation. Doon pa mismo sa sarili nilang translation, So mga kapatid, bigyan natin ng pansin yung mga punto na kanilang ibinigay sa akin, mga talata na ibinigay nila sa akin, mga ginamit nila. So, bali ang gagawin ko, babasahin ko dun sa translation nila, So, syempre, basahin natin sa ating mga Bible. Makikita nyo yung difference. Pero dito, babasahin ko dun sa kanilang translation. Kasi ang ginamit ko sa kanila yung translation din nila mismo. So, kahit ayaw ko itong gawin, pero ito yung ginamit nila So, gusto ko marinig nyo din. Kaya ito din ang babasahin ko sa inyo. Para din maipakita ko sa inyo yung inconsistency ng kanilang bias na Bible. Corrupted kasi, perverted. Kaya sa halip na mapatibay yung kanilang aral, lumabas, lalong hindi naging truth yung kanilang mga aral. Nagpabali-balintong walang katotohanan. So again, nag-present sila ng aralin sa akin, yung aralin 7. So gagamitin daw nila itong aralin para patunayan na active force lang ang banal na espiritu. Sabi nila, ang katangian daw ng Diyos, ni Jehovah, ay mapagmahal, natutuwa daw pag gumagawa tayo ng mabuti, nalulungkot daw pag gumagawa tayo ng mga mali, masama. So, ang isa sa verse na ibinigay nila sa akin, madami silang verse. Ang isa sa verse na ibinigay nila sa akin ay yung Psalm 78, verse 40, 41. So, basahin nyo sa inyong Bible. Babasahin ko dito sa kanilang translation. Psalm 78, 40, 41. Para ipakita na si Jehovah, ang Diyos daw, si Jehovah daw, ay nalulungkot. Ito sabi, Psalm 78, 40, 41. How often they rebelled against Him in the wilderness and made Him feel hurt in the desert. 41. Again and again, they put God to the test and they grieved the Holy One of Israel. So, ang point nila dito, na-hurt daw si Jehovah. Nagigrieve daw. So, ang pinaka-point nila dito, ang Diyos daw ay may emotion. Isang quality ng isang persona. May emotion. Tapos, sundan natin, ang sunod nilang point, mga kapatid, so yun yung binild up nila, binild up nila na merong emotion ang Diyos. Ito daw ang patunay, yung binasa natin. May mga iba pang verse, pero ito yung pinaka magagamit natin para i-rebuke sila, Psalm 78, 40, 41. And then, sumunod na pinag-usapan, ipapakita daw nila na yung banal na espiritu ay active force lang. Ang ginamit nilang verses ay Luke 11:13 at saka Acts 2:17. So dito muna tayo sa Luke 11:13. Basahin natin. Luke 11 verse 13. Therefore, if you although being wicked know how to give good gifts to your children, how much more so will the Father in heaven
give Holy Spirit to those asking Him. So, ang point nila dyan, ibinibigay daw ni Jehovah yung Holy Spirit. Tapos nagbigay pa sila ng yung sunod na verse, Acts 2:17. Ang sabi naman dyan sa kanilang translation, and in the last days, God says, I will pour out some of my spirit. So, ibinubuhos daw. Basta ang point nila dyan, ibinibigay at ibinubuhos daw ang Holy Spirit. Yan. So, after nilang mabasa yung dalawang verses na yun, kapag tinanong agad ako, ang tanong sa akin ay, ibinibigay, ibinibigay ng Diyos ang Banal na Espiritu. Banal na Espiritu niya sa mga humihingi daw nito. Base daw doon sa dalawang verse na binasa nila, ano daw ba sa tingin ko? Ang tinatanong na agad ako, ano ba daw sa tingin ko yung Espiritu? Persona daw ba o active force? Gusto na nilang mag-conclude agad ako doon sa kanilang punto na ibinibigay daw at ibinubuhos. So, ang interpretation nila doon, mga kapatid, napakalinaw. Walang buhay, ano? Sabi ko, doon sa dalawang verse lang na yon, kung gusto niyo na agad ako mag-conclude, kung active force ba o persona ang Banal na Espiritu, sabi ko, wait lang. Balikan muna natin yung in-establish nyo kanina. Sabi ko sa kanila, ano nga ba yung in-establish nila? Yung may emotion daw. Yan. So, binalikan namin yung na may emosyon ng Diyos. So, at akin munang mas nire-enforce pa yung kanilang point na yon. Yan. So, nag-agree ako doon, may emotion ng Diyos. So, oo daw. Tinanong ko sila, pag may emotion, mako-consider ba na persona? Oo daw. Pag may emotion. So, pinagtibay ko pa. Sabi ko, ang Panginoong Hesus, may emotion yun. Jesus wept, sabi ng Bible. Si Jesus ay kumakain, nagsasalita, nakikinig, nagtuturo, may emotion. Nag-agree naman sila na oo daw, ganun daw ang isang person. Sige. Bagamat iba ang kanilang paniniwala pa sa Panginoong Hesus, pero dito yung ating title ang point lang talaga nila doon, ganun ang person. May emotion, nagsasalita, nagtuturo, nakikinig. Yan. Sabi ko, sige, na-establish na natin yung katangian ng isang person. Ngayon naman, may mga verses ako na babasahin. So ito mga kapatid, yung babasahin kong verses, makikita nyo na ito yung pwede nating i-refute o i-rebuke sa kanila. Yan. Sabi ko sa kanila, may babasahin akong mga verses dito sa Bible, sa kanila mismong translation ko babasahin. So, pag nabasa na natin ito, tsaka tayo mag-conclude, sabi kong ganon. At kayo nga din, mga kapatid, tingnan nyo kung anong magiging conclusion nyo. Pag binasa natin yung mga talata patungkol sa Banal na Espiritu. So, una, balikan natin yung ginamit nilang talata sa akin, yung Psalm 78, 40-41. Kung nyo pang tanda. Yan. So, ang sabi dyan sa verse 40, how often they rebelled against Him in the wilderness, so translation nila ito, and made Him feel hurt in the desert. And again, they put God to the test, and they grieved the Holy One of Israel. So, na-feel hurt daw ang Diyos, na-grieve daw doon sa wilderness, sa desert. So, gawa ito ng mga Israelita, nung nandun pa sila sa ilang. Ngayon sabi ko, basahin naman natin ngayon yung Isaiah 63. Yun. Ito yung inalala yan ni Isaiah. Inalala niya yung mga in the old days. Ito yun, yung inalala niya ito. Yung na-hurt ang Diyos. Sa Isaiah, chapter 63. So, sa verse 10, doon natin simulan. 63 verse 10. Ang sabi dyan, but they rebelled and grieved His Holy Spirit.
He then turned into their enemy and he fought against them. Verse 11, patunay na ang tinutukoy nito ay yung sa Psalm, And they remembered the days of the old, the days of Moses, his servant. So, pansinin niyo mga kapatid yung 63 verse 10. Na sila ay nasa wilderness pa, kasama si Moses, But they rebelled and grieved His Holy Spirit. Paano yun? Sino daw nag-grieve during the time na sila ay nasa wilderness? Sabi sa Psalm, the Holy One of Israel. Bakit sabi ni Isaiah nung inaalala niya yung the old days, nung kay Moses, yung time na nasa desert pa, nasa wilderness. Bakit sabi ni Isaiah yung Holy Spirit ang nag-grieve during the days of Moses, dun sa wilderness? Sabi ng mga JW sa 78:40-41, nalungkot si Jehovah, may emotion. So bakit sabi ni Isaiah yung Holy Spirit ang nalungkot? They grieve His Holy Spirit. Napighati, So may emotion yung Holy Spirit. So another verse. Ito si Pablo nito. Ephesians chapter 4. I-analyze nyo mga kapatid, dito sa mga binabasa natin. Ephesians chapter 4 sa verse 30. Sabi dito sulat ni Paul, Ito binasa ko sa translation nila. Gulat. Also, do not be grieving God's Holy Spirit. Ito yung translation nila. With which you have been sealed for a day of releasing by ransom. Ano sabi? Do not be grieving God, Holy Spirit. Sa King James, and grieve not the Holy Spirit of God. At huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Ano kaya? Sabi ni Isaiah, napighati ang banal na Espiritu during the old days, dun sa wilderness. Sabi naman dito sa Ephesians, sulat ni Pablo, huwag pighatiin ang banal na Espiritu. Napipighati pala, may emotion. So kung binalikan namin yung aming in-establish na punto, yung naunang punto agree sila pag may emotion, persona. Sabi, paano to? Paano papaliwanag to? Yung verse na mismong ginamit nila, yun din yung ginamit natin, pinakita natin dun sa Isaiah, yun din yung sinasabi dun sa Psalm 78. So kung tayo tatanungin, nakita natin, may emotion. Pero sila, hindi daw, active force pa rin. Kita nyo, inconsistent. Nag-agree na pag may emotion, pinagtiba yun, pag may emotion daw, qualified as person. Pero ayaw pa rin, Yung kita nyo, tinatanggihan ang truth. Yan. Active force pa rin. After naming mag-agree at magkasundo na isa sa mga katangian ng isang persona ay may emotion, Gaya na example nila, ayaw pa rin nilang pumayag. Kita naman natin, kahit yung translation nila ang ginamit at binasa ko sa kanila, malinaw na pipigati ang Holy Spirit. Anyway, sabi ko, sige, magbasa pa tayo ng iba pang mga talata. So itong mga sunod pa nating babasahin, i-observe nyo din mga kapatid, patungkol sa Holy Spirit. 2 Samuel 23, chapter 23. Yan. 2 Samuel chapter 23. So, simulan natin doon sa verse 1. Sabi ito, binasa ko dito sa kanila. 2 Samuel chapter 23 verse 1. So ito sabi dun sa translation nila, These are the last words of David, the word of David, the son of Jesse, and the word of the man who was raised on the high, the anointed of God of Jacob, the pleasant singer of the song of Israel. Verse 2. So sabi, translation nila ito, babasahin ko. The Spirit of Jehovah spoke
through me. His word was on my tongue. Sino daw nagsalita kay David? Yung Spirit ni Jehovah. Yung sa translation nila, the Spirit of Jehovah spoke through me. Malinaw, nagsasalita. Sa Tagalog, ito sa Tagalog na translation, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko. At ang kanyang salita ay sumaaking dila. Yan. So, ang salita ng Espiritu ng Panginoon, malinaw, sumaaking dila, sabi ni David. Verse 3, basahin ko ulit sa translation nila. The God of Israel spoke to me, the rock of Israel, said, when the one ruling over mankind is righteous, ruling in fear of God. Wait lang. Sabi dun sa verse 2, the Spirit of Jehovah spoke through me. So, malinaw, banal na Espiritu. Bakit sa verse 3 ngayon, ang nakipag-usap daw sa kanya, the God of Israel. So, ano kaya yun? Yung Spirit, Holy Spirit, ano siya? Sabi sa verse 3, the God of Israel spoke to me. Si David ang nagsabi niyan. Akala ko ba nagsalita ay yung Espiritu? Bakit Diyos na yung sinabi ni David dun sa verse 3? So una makikita natin dito sa 2 Samuel chapter 23, sa verse 1 to 3, nagsasalita ang banal na Espiritu. So, pangalawa, tinawag ni David na the God of Israel, yung nagsalita sa kanya. So far, sa mga binasa natin na talata, nakita natin may emotion, yung banal na Espiritu, nagsasalita, yung banal na Espiritu. And then another verse, mga kapatid, para mas mapagtibay natin yan, yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 16. Medyo mahaba pala ito. Napahaba. Yan, John chapter 16. Sabihan nga, minsan lang tayo makapag-usap ng ganito, makapag-share ng ganitong mga katotohanan. Magagamit kasi natin ito para equip tayo pag naka-encounter din tayo sa kanila. So ito, tandaan niyo yung ating mga ginagamit na verse. Magagamit natin ito para sila i-correct. Malay nyo, pag ikinorek nyo, ay matauhan, ma-convert, magsisi at manampalataya, tupa pala yun. Kaya, importante na isa-isahin natin itong mga talata. So, sabi sa John chapter 16, sa verse 12 and 13, basahin ko ulit sa translation nila. Nagsasalita dito ay Panginoong Jesus, sabi sa verse 12, I still have many things to say to you, but you are not able to bear them now. 13, however, when that one comes, talking about the Spirit, Holy Spirit, the Spirit of truth, so tinawag siyang Spirit of truth, He will guide you into all truth, for He will not speak of His own initiative, but what He hears, He will speak, and He will declare to you the things to come. So, pansinin natin, yung mga kapatid, kung paano i-describe ng ating Panginoong Jesus yung Holy Spirit. So, una sabi ng Panginoon, ito ay papatnubay. He will guide you. Pangalawa, nagsasalita. Pangatlo, nakakarinig. So, ang banal na Espiritu ay hindi magsasalita ng bagay na hindi naman niya narinig. So, kumbaga, may ability siyang magsalita. Pwede siyang magsalita ng gusto niya. Pero hindi niya yung gagawin. Kasi sabi ng Panginoon, magsasalita lamang siya kung ano yung kanyang narinig. Yun yung kanya ipapahayag. So, meaning, kung siya'y nakikinig, may awareness. Kasi kung ano yung narinig niya, yun yung sasabihin niya . Masunurin. Ganun ba ang walang buhay? Ganun ba yung aktibong persa lang? Bakit? Bakit ganun? Sabi ng Panginoong Jesus, sabi ni David dun sa 2 Samuel, nagsalita sa kanya. O dito, same sense sinasabi ng Panginoon, nagsasalita. Nakikinig pa nga mag-guide pa. And then dito sa, makita nyo din, meron din itong will. Ito yung binasa natin kanina, dun sa preaching ni Pastor, sa pagbibigay ng mga gift.
Yung 1 Corinthians chapter 12 sa verse 11. Basahin natin yung kaninang nabasa na rin natin, kaninang umaga. 1 Corinthians, nasa second ako. Yan. 1 Corinthians chapter 12 sa verse 11. Pansinin nyo yan. Basahin ko sa translation nila. But all these operations are performed by the very same Spirit, distributing to each one respectively, just as it will. So, nasa translation nila, just as it will. Sino? Sino yon? Yun, yung Spirit nasa unahan ng mga words. May will, may awareness, may will, may emotion, nagsasalita, gumagabay, nagtuturo. Datapwat ang lahat ng ito'y ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. May will. So matapos ko itong basahin sa mga JW na aking kausap, matapos kong ipakita sa kanila, kahit sa sarili nilang bias na translation, na ang Holy Spirit ay may emotion, napipigati, nakakarinig, may awareness, nagsasalita, may will. Talagang malinaw. Kung dun sa aming pinagtibay na unang punto, na may emotion, ganun yung qualities, ganun yung characteristic ng masasabi mong persona, based dun sa ating mga binasa, mga kapatid, masasabi natin, persona. Hindi basta active force lang, na walang buhay. Sabi nila, walang buhay eh. Pero again, pagkatapos nating i-present yung mga truth sa mga ito, para sa kanila, active force pa rin daw. So, kung tayo tatanungin, kung kayo, mga kapatid, sa tingin nyo, active force ba yung ganun? Siyempre, hindi. Napakalinaw sa Bible, sa mga binasa nating verses, kahit pa dun sa bias nilang translation, binasa ko din, lumabas pa rin na may mga katangian ang banal na espiritu, na siya ay hindi lamang isang active force, kundi isang persona. So ngayon mga kapatid, tayo ay nasa huling part na. So itong mga susunod na verses na aking babasahin ay siya din namang mga binasa ko sa kanila. So bibilisan na natin, ito din yung mga binasa ko sa kanila para ipakita ko sa kanila na ang banal na espiritu ay Diyos. So, during nung aming talakayan, minabuti ko na gamitin yung kanila mismong bias translation, to show them na kahit yung yun pa ang gamitin, lalabas pa rin ang Holy Spirit ay Diyos at hindi basta walang buhay. Isa siya sa tatlong persona ng Diyos. So, hayag yun sa Bible. So, hindi ko kayo ina-encourage, na gamitin yung translation na yun. Delikado po yun, lalo na dun sa mga baby pa sa pananampalataya. So, wag natin gamitin yan. Pinakita ko lang sa inyo kanina. Kaya ngayon, ay balik muna tayo sa King James. Pero ito, nung kausap ko sila, sa translation nila namin binasa. So, ito yung mga verses, para ipakita na ang Holy Spirit ay Diyos. So, dito tayo sa King James. Medyo nahihirapan akong basahin yung kanilang translation. Ang hirap, basta, hindi inspired. Parang not inspired version eh. Anyway, so ito na yung mga verses. Take note tayo dito, magagamit natin ito sa kanila. Huwag tayong matakot na ito ipang-refute sa kanila kasi sa translation nila, yun din yung lalabas. Ito, una, Jeremiah 31. Yan, Jeremiah chapter 31. Verse 33 and 34. Ito, sabi, verse 33, Jeremiah 31:33, For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. So, YHWH yan, yun yung, sa kanila, Jehovah ang nilagay nila dyan. So, anyway, stick na tayo dito sa King James, ang gamitin natin. So, declares the Lord. Ang gagawin, I will put my law within them, and I will write it on their hearts,
and I will be their God, and they shall be my people. 34. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, for the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Oh, tanungin ko kayo, sino ang nagsasalita? So, maliwanag, the Lord, ang Diyos. Sa translation nila, si Jehovah daw ang nagsasalita. Yan. So, anong sinabi ng Diyos? For this is the covenant that I will make. Tapos sinabi niya, after those days, yung I will put my law within them and I will write it on their hearts. Take note niyan, tandaan niyo mga kapatid. Yung sabi ng Diyos, I will forgive their iniquity and I will remember their sins no more. Matandaan natin yan yung mga salitang yan, dyan sa mga verses na yan, sa Jeremiah 31, 33, 34. Nagsalita dyan ay Diyos. Ngayon, basahin naman natin yung Hebrews. Punta tayo sa New Testament. Hebrews, chapter 10. Sana na tinandaan natin yung mga words dun sa mga talata ng Jeremiah. So ngayon, Hebrews chapter 10. Sa verse, simulan natin dun sa verse 15. Sabi dito, whereof the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before, may sinabi siya before. Again, sabi niya sa verse 15, the Holy Ghost also is a witness to us for after that he had said before. So nagsalita daw before ang Holy Ghost, Holy Spirit. Anong sinabi ng Holy Spirit before? Verse 16, this is the covenant that I will make with them. After those days, said the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. 17, and their sins and iniquities will I remember no more. So sabi sa Jeremiah, ang Diyos ang nagsasalita. Ang nagsalita nun. Sabi dito sa Hebrews chapter 10, verse 15 to 17, Holy Spirit pala nagsalita nun. So how can we make sense out of these verses? Nagkamali ba? Hindi. Hindi nagkakamali ang salita ng Diyos. So how can we make sense? Sabi sa Jeremiah, Diyos ang nagsalita. Sabi dito sa verse 15 ng Hebrews 10, the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before. May sinabi siya before. Tapos kinote yung Jeremiah. Yung nagsalita. The Holy Spirit is God. Isa siya dun sa one God. Part siya nun ng triune God. So, hindi mali na sabihin. Anyway, ang sinasabing writer o author ng Hebrews, sabi ng mga theologian, is more on si Paul, sabi nila. Pero debatable pa may nag-agree may hindi. Pero sabihin natin si Paul nga So, mali ba si Paul na sabihin na yung Holy Ghost ang nagsabi nun before? Siyempre, hindi. So, ang point dyan, pinapakita na yung Holy Spirit is God. Part siya. Isa siya dun sa tatlong persona ng isang Diyos. Kita natin same yan din dun sa sinabi, yung binasa natin kanina, yung sa Psalm 78, kung yung matatandaan, nag-grieve ang Diyos. Sabi dun sa Psalm 78, sabi nung psalmist. Sumulat niyan. David, Pero sabi naman ni Isaiah, yung banal na espiritu ang nag-grieve. So why? How can we make sense out of those statement doon sa mga writings nila, sa mga talatang yun? Because the Holy Spirit is God. Ang banal na espiritu ay Diyos. So consistent yung aral kung mapapansin nyo. Yung sa Psalm, si Isaiah, si Jeremiah, sa Hebrews, may consistency. Pati si Peter, syempre, alam din yan. So ito, isang proof. Yung consistency na ang Holy Spirit ay Diyos. Basahin natin yung Acts chapter 5. So, ipakita ito sa inyo. Ito, basahin nyo rin ito sa kanila. Tanong nyo kung anong paliwanag dyan. Yan. Acts chapter 5, sa verse 3.
So alam na natin dito nangyari nagbenta yung mag-asawa, mag-asawa, nabanggit din dito kanina ang preaching Yan. Verse 3. But Peter said, Ananias, why had Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Ang sabi dito ni Peter, bakit ka nagsinungaling? Saan? Kanino? Sa banal na espiritu, Ananias. Malinaw, sa Holy Spirit nagsinungaling si Ananias. So, tuloy ang basa. Verse 4. Was it remained? Was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived these thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Akala ko ba, sabi ni Peter, sa Holy Spirit nagsinungaling si Ananias. Bakit dito sa verse 4 sa Diyos na? Bakit? So anong consistent na paliwanag diyan ng Bible? Anong sinasabi? Sinabi ng mga propeta, sa Psalm, si Paul, si Jeremiah, si Isaiah, the Holy Spirit is God. Ang banal na espiritu ay Diyos. Consistent yung aral. Yung sa Psalm, sa Isaiah, si Jeremiah, sa Hebrews, si Peter. Di ba sabi natin medyo debatable yung sa Hebrews kung sino bang author nun. Tingnan natin si Paul. Si Paul mismo. Yung talagang binanggit na si Paul ang nagsabi. Ito. Tingnan natin kung kasama siya dun sa consistency ng aral. Kung ganun din ba ang pagkaunawa ni Paul. Kasi baka ang Trinitarian lang ay yung mga yon. Si Paul pala hindi. Pero hindi, Trinitarian din siya. Tingnan nyo. Makita nyo, kita nyo na nga doon sa unang binasa natin doon sa prayer niya. Nagpe-pray siya doon sa binanggit niya. Father, Son, Holy Spirit. Yan. Anyway, ito, isa pang verse. Basahin natin. Pero bago yon, gusto kong makita nyo muna ito yung ating ihahambing doon. Dito muna pala tayo sa Isaiah, chapter 6. Kunti na lang to mga kapatid. Pagbigyan nyo na. Gusto ko kasi maging equip tayo. Para pag nandyan, hindi tayo matatakot na sagutin ang kanilang mga tinuturong mali. Para ma-correct sila. Again, hindi para maging mukha tayong magaling, kundi para malay nyo, tupa pala yun. Maliwanagan pag nakita yung mga katotohanan na ito. Yan, so Isaiah nga pala, Isaiah chapter 6. Yan, Isaiah chapter 6, simulan natin sa verse 1, mga kapatid. Yan, Isaiah chapter 6, verse 1. So ito yung Isaiah's vision of the Lord. Verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Sino daw nakita ni Isaiah sa kanyang vision? Sabi ay, the Lord. Sa translation nila, ng mga JW, si Jehovah daw nakita ni Isaiah. Verse 5, tala tayo sa verse 5. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. So, malinaw ang nakita ni Isaiah dyan sa kanyang vision ay ang Diyos, the Lord of hosts. So, talon tayo sa verse 8. Hindi niya lang nakita, narinig niya pa. May sinabi. Verse 6, Isaiah chapter 6, verse 8. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and will go for us? Then said I, here am I, send me. Nagpresenta si Isaiah. At dito sa verse 8, nagpresenta si Isaiah na siya lang daw ang suguin para magsalita sa bayan ng Israel. Patuloy natin ang basa, verse 9. And he said, go and tell his people, ito take note tong mga sasabihin ni Isaiah sa bayan ng Israel. Medyo bigyan natin ng pansin. And he said, go and tell these people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. 10. Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and convert and be healed.
Yeah, again, tandaan natin, itong mga iniutos ng Diyos, the Lord of Hosts, kay Isaiah, no? Take note natin yung verse 9 and 10, kung anong sinabi ng Diyos kay Isaiah. So ngayon, basahin naman natin yung sinabi ni Paul nung siya ay nasa Rome, nung siya ay naka-house arrest na ba siya dito? Naka-house arrest. Pero siya ay nagtuturo, nagpe-preach. Sa chapter 28 yon, Acts chapter 28. Ayan. So, simulan natin doon na tayo sa verse 24. Ito, nagturo na siya dito, Nagturo na si Paul sa mga Hudyo ng patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So, tungkol sa Kingdom of God and tungkol kay Jesus Christ, ang tinuro ni Paul. May mga naniwala, meron din namang mga hindi naniwala. So, basahin na natin yung verse 24. Ito sabi, and some believe the things which were spoken, and some believed not. 25. And when they agreed not among themselves, they departed. After that, Paul had spoken one word. Yung sinabi ni Paul, well, spake the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our father. So nag-quote si Paul sa scriptures. Ang kinote niya sa Old Testament, yung binasa natin kanina. Again, sabi ni Paul sa verse 25, well spake the Holy Ghost. Holy Ghost? By Isaiah, the prophet, unto our fathers. 26, saying, go unto these people, and say, hearing ye shall hear. So, ito na nga yun, yung sa Isaiah chapter 6, and shall not understand, and seeing ye shall see, and not perceive. 27, for the heart of these people is wax gross. So, ito na yun, kinote niya. So, ang kinote ni Paul ay yung Isaiah 6, verse 9 and 10. Pero wait lang, kung papansinin nyo, mga kapatid, sabi ni Isaiah, ang nakita niya at ang narinig niya na nagsalita sa kanya ay ang the Lord of Hosts, ang Diyos. Pero sabi ni Paul sa Acts 28:25, well spake the Holy Ghost by Isaiah. Mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaiah. So, sino ba? Sino ba talaga nagsalita? Will spake the Holy Ghost? So, again, how can we make sense dito sa sinabi ni Paul na ito? Kasi pag binasa mo yung scriptures, nakalagay talaga doon, the Lord of Hosts. Pero bakit sinabi ni Paul, Holy Ghost daw, yung nagsalita? Nakita nyo, yung consistency, ina-acknowledge nila yung third person ng one God, which is the Holy Ghost, Holy Spirit. Sabi sa Psalm 78, yung binasa natin, nagriban Diyos, sabi ni Isaiah, yun ay yung banal na Espiritu. Sabi ni Paul sa Ephesians, wag daw pipighatiin ang Espiritu. Sabi ni Jeremiah, Diyos ang nagsalita tungkol dun sa covenant, patatawarin ng mga kasalanan. Pero sabi sa Hebrews, Holy Spirit ang nagsalita nun. Sabi ni Pedro, bakit ka nagsinungaling sa banal na Espiritu? Pero sabi sa verse 4, Diyos daw yun. Sa Diyos siya nagsinungaling. So, at dito sa Isaiah chapter 6, ang nag-utos kay Isaiah, ayan Diyos. Pero sabi ni Paul, sa Acts 28:25, Holy Spirit ang nagsalita kay Isaiah. Sa pamamagitan ni Isaiah, So, very clear, mga kapatid, sa scriptures, napakaliwanag sa Bible, ang banal na Espiritu ay persona, ang banal na Espiritu ay Diyos. Yan. So, kaya yan ang ating paniniwala. Mga kapatid, Triune God, Trinity. And then, bago tayo magtapos, may gusto akong pansinin, mga kapatid, papakita natin, ito, pahapyawan natin yung Trinity, May gusto akong pansinin natin, dun sa mga binasa natin bago tayo magtapos. Balik tayo sa Isaiah chapter 6. Pansinin nyo to. Hindi kasi natin to nabibigyang pansin minsan. Isaiah chapter 6, dun sa verse 8. Pakinggan nyo sabi. Basahin yung mabuti dahan-dahan. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send?
And who will go for us? Who will go for us? Plural. Sino yung us doon? Ay, akala ko nung nakita na Isaiah, Diyos. Ay, sabi nung narinig niya, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Plural. So yung us doon, the Father, the Son, the Holy Spirit. Kahit pa noong pasimula, nandiyan na ang Father, Son, and Holy Spirit. Ito, basahin nyo, patotoong isang patuna. Genesis chapter 1, syempre. Nandiyan ang banal na Espiritu present. Bagamat doon sa, alam nyo, sa sobrang bias ng Bible nila, ng yung translation nila, yung verse 2 nilagay nila dito, active force. Sobrang bastos, sobrang hinahamak ang banal na Espiritu. Pero basahin natin sa King James. Sabi dito, Genesis chapter 1 verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of waters. So present. Wala pang creation. Present na. Basahin, talon tayo sa verse 26. Verse 26. Pansinin nyo to. And God said, let us make man in our image. Plural na naman. Let us make man. In our image. So, sino yung us? Sino kausap doon? Sino ba kausap? Sino yung our doon? So, in the beginning pa lang, present na talaga yung three persons ng one God. Sabihin, nasaan doon si Jesus Christ? Nandun nga, sa Genesis, yung Spirit, tsaka yung Father, Nasaan si Jesus Christ doon? John 1:1. Yan, John 1:1. In the beginning, so ito yun, Genesis, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino ba ito? Yung Word na nagkatawang tao. Di ba si Jesus Christ yan? Present din siya doon. So, Trinity, talagang present yung tatlo. Walang pang-apat, walang pang-lima. In the beginning, creation time, wala pang creation, maglalalang pa lang, nag-i-exist na. Ang Panginoong Jesus, ang Banal na Espiritu, ang Ama, nandun na. Nandun din yung Holy Spirit, Genesis 1:2. So ngayon, ang huling tanong, mga kapatid, tinanong ko din sila nito Tatanungin ko din kayo. Ngayon, ang tinanong ko, huling tanong, bago tayo magtapos, masama ba na sabihin natin o kilalanin natin na ang Holy Spirit ay isang active force lamang? Tapos sasabihin mo walang buhay? Masama ba yun? Kasi maling pagkakilala yun sa Diyos. By thinking of the Holy Spirit as a force, merely a force, we sin by, paano tayo nagkakaroon sin? By distorting God's revelation of Himself. Nireveal ng Diyos yung kanyang tatlong persona, tapos i-distort mo. Sasabihin mo, active force lang yun. So we sin by distorting God's revelation of Himself. Sabi nga natin, nireveal ng Diyos sa atin ang kanyang tatlong persona, walang pang-apat, walang pang-lima. So we sin by distorting God's revelation of Himself. And failing to honor the Holy Spirit as a person and a part of the triune God. So, hindi, tulad ng ginagawa nila, hinahamak nila. Sabihin ba namang walang buhay, walang isip, hindi kayo mag-isip, hindi kayo magsalita, napatunayan ng Word of God kung sino ang Banal na Espiritu. Sa ating pagtatapos mga kapatid, nawa ay meron tayong tamang pagkakilala sa Holy Spirit. Kasi nakakalungkot, para doon sa mga taong nakakausap ko. Next week, try ko uling i-open ito sa kanila. Tingnan ko kung anong magiging response nila. Pag ni-reject pa rin nila, magre-request na ako na talon kami doon sa deity naman ni Jesus Christ. Kasi iba din ang paniniwala nun. Pag after nun, siguro ay hindi ko na pag ni-reject pa rin nila.
Kasi alam nyo, share ko lang ng konti. Para sa kanya, si Jesus Christ ay si Archangel Michael na ginawang nagkataong tao. Basta ganun, magulo. Maliit na Diyos daw. Yan, mga ganun. So anyway, nalulungkot ako para sa kanila, doon sa nakakausap ko. Yung kabilang doon sa sekta na yun. Kasi talagang makita mo yung zeal nila. Talagang gusto nilang ma-share. Doon na sila lumaki. Pero mali. Nakakalungkot, nakakaawa, Nagkaroon tuloy ako ng kalungkutan. Kahit gusto kong maunawaan nila, pero hindi pa sila binubuksan ng Panginoon eh. Tibay nila dun eh. Pero mo after kung mailatag lahat ng talata, kung kayo nga, na-realize nyo, sinasabi talaga ng Bible, Diyos, persona. Sila talagang ayaw. Nakakalungkot. Sinasabihin lang na aktibong person, Kaya kung aalalahanin nyo, ng ating teksto, maging babala sana ito at paalala. Ito naman yung ibinigay ko sa kanilang parting verse. Tinanong ko sila, masama po bang mali ang pagkakilala sa banal na espiritu? Ay, oo. Kasi siya ay aktibong persa lang. Hindi mo dapat sinasamba. Yun ending na nung usapan namin matapos yung i-present yung mga truths. Sabi ko, sige po, pag pala mali, delikado po, Sabi ko, may naalala po akong verse. Ito, yung ating teksto, basahin ko ulit. At sana ay atin ding i-digest, ating pagbulay-bulayan. So, ito yung binasa ko sa kanila. Kasi umulan din nun, medyo tumila na, so paalis na sila. So, ito yung binasa ko. Mark chapter 3, verse 28 and 29. Verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the Son of Man, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme. But he that shall blaspheme against the Holy Spirit hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. Tapos yung isa pa, Matthew 12, verse 31 and 32. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Amin, Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat. Amin na sa langit. Maraming salamat sa mga katotohanan na ito. Maraming salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong hapon. Tunay po na revealed sa inyong mga salita kayo nagpakilala na isang Diyos na merong tatlong persona. Maraming salamat sa mga katuruan ito. Ginawa niyo po ito, nireveal niyo po ito sa amin upang amin po kayong lubos na makilala at maunawaan. Maraming salamat dahil nandiyan po ang banal na espiritu na siyang dahilan kung paano kami nagkaroon ng regeneration. Siya po ang inyong ginamit. Siya po ang pumilo sa amin. Siya po ang iniwan dito ng aming Panginoong Isus upang siyang gumabay sa amin, magpaalala, magturo, at siya ang mag-ingat din sa mga ganitong aral. Siya ang naggagabay upang kami ay huwag mahawa ng mga turo na talagang kapusong-pusong sa banal na espiritu. Aming Diyos, maraming salamat sa mga katotohanan na pinahayag sa amin. Aming pong dalangin ay di sa mga nakakausap namin ng ibang sekta. Nawa po ay kung ang isa sa kanila ay tupa, ay maliwanagan na sila ng Diyos sa mga susunod na usapan at talakayan. Kami naniniwala na hindi ito imposible, aming Diyos, sa inyo kung ang isa sa kanila ay isa ay elect
Kaya sila ay dinadala niyo doon sa amin. Aming Diyos, nawa ay naging pagpapala ito sa mga kapatiran at sa mga nakinig. Nawa ay na-equip sila, aming Diyos, upang maging handa sa pagharap sa mga ganitong sitwasyon, upang maibahagi ang katotohanan, hindi upang maging mayabang at maging palalo dahil sa mga nalamang katotohanan ito, kundi upang magkaroon ng kakayahan na ibahagi ang katotohanan, upang maikorek ang mga maling paniniwala, mga maling aral. Sana'y naging equipo po ang bawat isa ng Diyos. Hindi po aming Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe ngayong hapon. Nawa po ay kami inyong ingatan sa aming pansamantalang pag-iwalay. Ay hatid niyo po ang bawat isa sa kanyang tahanan ng ligtas at mapayapa. At mamaya po sa gabi, sa aming pagpapahinga, bigyan niyo po naman kami ng sapat na kalakasan para sa araw ng bukas. At kami po ay patuloy ninyong magamit sa paglilingkod po sa inyo. Magamit po kami sa inyong mga ministeryo ng Diyos. Hindi po aming Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe sa amin. Nga po kayo po ang mapapurihan, kayo po ang mapasalamatan, kayo po ang maitaas, aming Diyos. Maraming salamat, at ba aming dalangin sa banal na pangalan namin po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Hindi po, magandang hapon po. God bless po.